pangalan niyo po pala, Freeze? Full name. Ako nga pala si Jomar Gaboy. Nandito sa Taiwan bilang OFW. Maari po ba kayong magkwento tungkol sa status niyo sa buhay ngayon? Sa pamilya at educational attainment? Ayos naman. Dati, mahirap mag-adjust. Lalo ngayon. Dahil sa napala Kaya mo yan. dahil sa nailayo sa mga mahal sa buhay. Maari niyo po bang sabihin ang kasalukuyan niyong trabaho? Saan at ano po ang inyong ginagawa? Nandito ako sa Taiwan. Ang trabaho ko ngayon dito sa Taiwan, maintenance, yung mga cooling system. Sino't ano po ang inyong ginagawa bago po kayo naging OFW? Dati ako nagtatrabaho sa Maynila bilang security guard. Anong nangyari at naisipan mo pong mag-apply sa labas ng bansa? Anong talagang dahilan nyo po at naging OFW po kayo? Gusto kong makaahon sa hirap at matulungan ng pamilya ko. Bakit itong trabaho at sa bansa pong ito ang pinili nyo? Dito kasi yung hiring na in-applyan ko bilang maintenance. Kaya dito ako napunta sa Taiwan. Ano po ang mga paghahandang ginawa mo sa pamilya mo bago ka po umalis? Siyempre nag-adjust. Lalong-lalo na pag umalis ka na. Mahirap talaga. Kaya kailangan mag-adjust. Ano po ang payo nila na tumatak sa isip at sa puso niyo po? Mag-ingat ka. Tapos palagi kang manalangin. Ano po ang dala niyo sa paglisan? Lungkot. Kamusta pang mga unang linggo o buwan at papaano ka po nag-adjust sa unang buwan mo sa abroad at ano po ang mga napansin mo sa iyong amo? Nung unang linggo ko dito sa Taiwan, siyempre, namimiss ko dyan sa Pinas. Malungkot. Tapos yung mga supervisor ko naman, ayos naman sila. Mabait. Ano pang pinakamahirap o pinakamasamang karanasan mo sa abroad? Yung magkakasakit ka at walang nag-aalaga sa'yo. Okay po. Ano po ang pinakamasaya o proudest moment mo bilang isang OFW? Ang matulungan ko ang mga magulang ko. Ano ang pinakamalaking problem ng isang OFW sa inyong lugar? Marami. Tulad ng babae, inom, sugal. Pag dumating po ba ang panahon ng kalungkutan o homesickness, ano po ang ginagawa mo para maibsan po ito? Tumatawag ako dyan sa Pinas. Pag video call sa mga mahal sa buhay. Okay. Paano po kayo nakikipag-communication sa pamilya mo po? Through video call.
Ano po ang namimiss mo sa Pinas bukod po sa inyong pamilya? Pagkain ng Pinoy. Okay. Ano po sa tingin mo ang ugali mo na siyang dahilan kung bakit po kayo nakatagal bilang OFW? Pakikisama. Makakamit mo na ba ang inyong pangarap? Hanggang kailan po sa tingin mo ikaw ay mananatiling OFW? Pakiulit nga. Makakamit mo na ba ang inyong pangarap? Hanggang kailan po sa tingin mo ikaw ay mananatiling OFW? Hindi ko pa nakamit ang pangarap ko. Hindi naman habang buhay na OFW ako. Pero may gusto ko lang, may gusto ako lang na natuparin. Kaya tsaga-tsaga muna sa abroad. Kung ang buhay mo po ay isang awit o pelikula, ano pa ang magiging pamagat nito? Pagsubok. Kung ang anak mo ngayon ay lalapit sa'yo at magpapaalam na magtrabaho siya sa abroad, papayagan mo po ba siya? If ever pong magkaanak po kayo. Siyempre, yun ang gusto niya eh. Support naman ako kung anong gusto niya. Okay. Kung bibigyan ka po ng magic lampara ng isang kahilingan, ano ito at bakit? Magic lampara. Ano yan? Magic. Kung bibigyan ka po ng isang kahilingan, ano po ito at bakit? Gusto ko magkaanak eh. Trabaho ka ng trabaho, eh wala ka namang anak, useless din, kaya anak ang pinili ko. Maaari ka po bang magbigay ng isa o dalawang payo para sa ating mga OFWs at OFW aspirants? Sa mga kasama kong OFW, mag-ipon kayo, hindi habang buhay. OFW tayo at mag-ingat palagi. Okay po. Yun lang po. Thank you. Sige. Thank you po. Thank you.